My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Wala pa naman na, ayun na. Ay, guys! Ay, go! Down, camera! How are you prepared to study that? Hi, ma'am! Hi, ma'am! Hello, ma'am! Yes, sige, ako muna. Dumating na po sa Vice President. So, 6 years. VP, how are you? How are you? Dito ano nangyari? Paglabas na katulad. Ayaw ng bigayan kaya ganyan nangyari. Everyone, balik na tayo kasi nakapasok na sa gate. Balik na tayo. Those who are not media. Oy! Sabot tayo, sabot tayo. Boss, boss. Ay, VP! VP! Atras, atras! VP! Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? VP, kamusta kayo? Atin kayo mamaya, mag-amin kayo. Oh, isa lang, isa lang. Isa lang, isa lang. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. How are you, ma'am? Condolence, ha? Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. O ano na? So, ma'am, kamusta po? So, yes. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions daw. Ma'am, over. Ma'am, confirm lang natin sa pagbisita niyo kayo sa Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Kamusta kayo, ma'am? Mga kapartners, magandang hapon. Dumating nga si Vice President Sara Duterte dito sa Senado, pero hindi para dumalo sa impeachment trial kundi para makipagpulong sa kanyang defense team.
Ni Michael Poa, spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte, nakatakda ng naturang pagpupulong upang talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa kanilang depensa. Sinabi ng defense team na hindi dadalo si VP Sara sa pagdinig ngayong araw dahil meron siyang naunang nakaschedule ng mga opisyal na gawain. Ipinaliwanag din nila na minabuting sa Senado na lamang idaos ang kanilang meeting para sa mas madaling koordinasyon, lalo't nagpapatuloy ang impeachment trial mamayang 2:00 ng hapon. Binigyang diin ng defense team na maingat silang sumusunod sa mga patakaran ng impeachment proceedings at nananatili silang nakatutok sa paghahanda ng kanilang depensa. Ayon pa sa kanila, hindi napanood ng live ng Vice Presidente ang mga pagdinig kahapon dahil abala ito sa paghahanda para sa disaster response. Ngunit nananatili umano ang kanilang regular na komunikasyon at buo ang tiwala ni Vice President Duterte sa ginagawa ng kaniyang mga abogado. Iginit din ng defense team na hindi pag-iwas sa paglilitis ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pagdinig dahil kinakatawanan naman siya ng kaniyang mga abogado sa impeachment court. Samantala, pakinggan natin ang makikling pahayag ni Vice President Sara Duterte. Yes, so my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Samantala mga kapartners, kahapon ay napakinggan natin ang opening statement ng prosecution panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Iginit nga ang kampo ni VP Sara na walang irregularities sa 11 araw na paggamit ng confidential funds noong 2022 dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at huli nang naipalabas ang pondo. Narito ang aking dagdag na balita. Before I proceed. Ayon kay Attorney Sheila Sison, inaasahan nilang igigiit ng House Prosecution na kahinahinala ang 11 araw na liquidation ng confidential funds at ang umano'y magkakatulad na lagda sa ilang acknowledgement receipts. Ngunit sinabi niyang hindi sinasama ng prosekusyon ang buong kwento. Ayon kay Sison, mismong ang nooy Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang nagrekomenda ng pag-aproba sa hiling ng Office of the Vice President para sa confidential funds. Sinabi rin niyang inaprubahan ito ng Office of the President sa pamamagitan noon ay Executive Secretary Lucas Bersamin bago naglabas ang DBM ng Special Allotment Release Order. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amenah Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022, and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. Ipinaliwanag pa ni Sison na December 20, 2022 lamang na ipalabas ang confidential funds sa Office of the Vice President ilang araw bago magsara ang fiscal year at ang books of accounts ng pamahalaan. Dahil dito, sinabi niyang nakhanda na ang mga plano at paggagamitan ng pondo at ang hinihintay na lamang ay ang opisyal na paglalabas ng budget kaya agad itong na-disburse sa loob lamang ng natitirang mga araw ng taon. Binigyang din ng depensa na hindi pa pinal ang notice of disallowance ng Commission on Audit dahil may nakabinbin pa itong motion for reconsideration. Kahit anya hindi pabor ang magiging desisyon ng COA, meron pa ring legal remedies ang kampo ng Vice Presidente. Idinagdag pa ni Sison na walang nakasaad sa notice of disallowance o sa desisyon ng COA na may napatunayang maling paggamit ng confidential funds. And more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Sa huli, sinabi ng depensa na inuulit lamang ng House Prosecution ang mga alegasyong una nang inilabas sa mga pagdinig ng Quad Committee at House Committee on Justice. Ayon kay Sison, ang mga ito ay pawang mga haka-haka at konklusyon pa lamang at nasa prosekusyon ang obligasyong patunayan ang bawat paratang sa pamamagitan ng matibay na ebidensya. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions. We are not strangers to all these accusations precisely because this
was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024, when the House conducted its Quadcom hearings and most recently the mini trial of its Committee on Justice. Samantala mga partners, 3 testigo nga ang nakatakdang iharap ng prosekusyon sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na dito si Attorney Jeremy Lotto, ang Regional Director ng NBI BARM. Darating din si John Mark Calilong, ang Senior Agent ng NBI, at Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau ng House OSAA. Inaasahan mga kapartners na tatalakayin sa kanilang testimonya ang Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan umano sa assassination plot, grave threats at inciting to sedition laban sa Pangulo. Ilang katanungan lang, partner Jason, nakalis na ba ang pangalawang Pangulo at naging sapat ba yung pag-organisa ng mga taga dyan sa Senado? Kasi nakita ko kanina talagang pinagkaguluhan siya nang siya ay nakapasok na sa Senado. Partner Admar, nagpapatuloy ang pagpupulong ni Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang defense team, at after ng kanyang pagpupulong ay dediretso na nga siya sa kanyang engagements. Kanina lang kapartner Admar, dahil marami masyado yung miyembro ng media, medyo nagkagulo lang at nagkagitan sa gitna ng pagko-cover nga sa pagdating ni VP Sara, kapartner Admar.